Kapatid na Carol, huwag ka namang magagalit. Yung rosaryo, mali yun, di galing sa Diyos yun. Yung mananalangin ka, uulit-ulitin mo, bibilangin mo yung buto ng rosaryo, hindi tama kay Kristo yon. Sabi ni Kristo sa 6:7 ng Mateo, pakinggan mo ha. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ayaw pala ni Kristo na gagaya tayo dun sa mga hintil, yung mga pagano. O ano-ano pinagsasabi, ulit ng ulit. Nag-iisip sila, sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Eh ang sabi ni Kristo sa Kristiyano, huwag kayong gagaya sa kanila. Huwag kayong gagawa ng panalangin paulit-ulit. Ulit ng ulit. Dun sa oras na yun, ulit ng ulit. Dun mismo sa oras na yun. Ulit-ulit. 5 abagi noong Marial, 1 sumasampalataya. 5 abagi noong Marial. 2, ano yan eh, 59 yung buto ng rosaryo eh. 53 ron yung Hail Mary. Ang isa ron, Our Father. At yung 5, Glory Be. Nanalangin ka ng 5 Hail Mary, tapos mananalangin ka ng 1 Glory Be. Tapos, manalangin ka uli ng 5, manalangin ka uli. Ay, ulit-ulit. Unang-una, ang Diyos, hindi mo pa raw sinasabi, sabi ng Panginoon, nalalaman niya na ang kailangan nyo. Eh, ba't mo naman kailangan pa ulit-ulitin? Kinukulit mo ba ang Diyos? O kaya, ang Diyos ba bingi? Hindi naman. Kaya nga yung kantang nagustuhan ko yung kanta na yun eh. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears everywhere. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Oh, di ba tama yung kanta na yun? I believe above the storm, the smallest prayer. Yung pinakamaikling panalangin, kahit may bagyo. I believe someone in the great somewhere hears every word. Merong isang dakilang nakakarinig ng lahat. Eh para ulit-ulitin mo pa, anong palagay mo sa Diyos? Bige. O kaya, ang palagay mo sa Kanya, makulit. Hindi mahusay umintindi. Mali. Kaya yung panalangin paulit-ulit, hindi utos ni Kristo yan. Eh sino nagturo niyan? Papa. Anong katunayang may paulit-ulit na panalangin? Naggumawa ng rosaryo. Wala naman sa Biblia rosaryo. O tinan nyo ha. Hanapin natin sa buong Biblia yung rosaryo. Sa buong Bibliang Katoliko. Kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer. 3 segundo lang yan, mahanap na ng computer yan eh. Kapatid na Luz, meron ba? Opo, sige po. Hanapin po natin ang salitang rosaryo sa Bibliang Katoliko mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta, no word or phrase found. Kahit sa Bibliang Katoliko, walang rosaryo eh. Wala. Sa English. Baka naman meron sa English na Bibliang Katoliko, baka may rosaryo. Lagay po natin, rosary in English, sa Douay-Rheims version from Genesis to Revelation, result, no word or phrase found also. Pala namang rosaryo sa Biblia, kapatid na Carol, walang rosaryo. Para gawin mong instrumento ng panalangin paulit-ulit. Wala sa Bibliang rosaryo. Wala rin sa Bibliang limbo. Basahin natin yung, panak mo yung limbo, Sis Luz. Salita pong limbo, hanapin natin sa Bibliang Katoliko, mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta, no word or phrase found. Eh yung purgatory, meron ba sa Bibliang Katoliko? Meron ba nun? Purgatory, sa Douay-Rheims version naman po, mula Henesis hanggang Apokalipsis pa rin, no word or phrase found also. Naman pala yan eh. Hanapin mo nga yung onion, Sis Luz. Onion, hanapin po natin. Sa Bibliang Katoliko, English, Douay-Rheims version, from Genesis to Revelation, result, one word or phrase found. Mabuti pa pala yung onion, may sa Biblia. Yung purgatorio, wala. Yung limbo, wala. Yung rosaryo, wala. Hindi salita ng Diyos yung rosaryo, yung purgatorio at saka yung limbo. Pero yung sibuyas, nasa Biblia pala yun, may onions eh. Basahin natin yung talata. We remember the fish that we ate in Egypt pre-cost. The cucumbers come into our mind, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. Tagalog, kapatid na Daniel.
Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Buti pa nga yung sibuyas at bawang panggisa eh. Nasa Biblia. Purgatorio at saka limbo at saka rosaryo, wala sa Biblia. Huwag ka namang magagalit sa aking kapatid na Carol. Kasi yun ang tanong mo eh, paano makikilala yung tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon, nagtuturo ng salita ng Diyos lang. Walang halong salita ng tao. Kasi pag hinaluan mo ng salita ng tao, ng utos ng tao, ng konsepto ng tao, nawawalang kabuluhan ng relihiyon. Ulitin natin ang 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pagka ang isang relihiyon may itinuturo na utos ng tao, hindi totoong relihiyon yan. Ang tunay na relihiyon, ang itinuturo lang salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, uulitin ko uli kapatid, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita ako na mula sa aking sarili. Ayun. Pag napatunayan mo isang relihiyon, nagtuturo ng kanyang sarili lang yung ministro, hindi galing sa salita ng Diyos, at tandaan mo, hindi tunay na relihiyon yon. Bigyan kita halimbawa. Ang Iglesia Katolika, saan ang galing ang pangalan? Saan ang galing? Basahin natin ang librong Katoliko. Sila ang nagsasabi, mga papa, mga pare, saan daw galing ang pangalang Iglesia Katolika. Basahin natin yung librong Katoliko, ang tawag, Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Kroc, pahina 191. Kapatid na Daniel. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan. Ang kasaysayan pala ng pangalan ng Iglesia Katolika, kaya pala nagkaroon ng official name ang Iglesia Katolika, La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Sa English, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan daw nagkaroon ng ganyang pangalan? Noong 1870. Kapatid, 1870 lang. Tao na si Rizal. No? Kasi pinatay si Rizal 1898. So tao na si Rizal nung magkaroon ng opisyal na pangalan ang Iglesia Katolika. No? Doon sa Vatican Council. Ngayon, bakit ng 1870 lang? Samantalang ang iglesia sa Biblia, 2,000 taon na nakakaraan. Bakit ang Iglesia Katolika, ang pangalan niya, galing sa pinagkaisa-isahan ng mga obispo at ng mga papa? Bakit? Hindi kasi galing sa Diyos yung pangalan na yan. Ang galing sa Diyos na pangalan ng iglesyang totoo, na nagtuturo ng relihiyon totoo, nakasulat na sa Biblia. Bago pumanik sa langit si Kristo. Bago namatay ang mga apostol, isinulat ng mga apostol ang pangalan ng iglesyang totoo sa Biblia, hindi Katolika Apostolika Romana. Basahin natin ang 20:28 ng gawa ng mga apostol. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan, ang iglesia ng Diyos, ang pangalan ng tunay na iglesia, Church of God. Church of God which He purchased with His own blood. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan ang pangalan ng iglesia ang nasa Biblia. Tinatawag sa pangalan ng may-ari, ang Diyos. Kaya iglesia ng Diyos. Ba't lalagyan mo pa ng ibang pangalan? Nasa Biblia na nga yung pangalan. Kaya ang sabi ni Kristo, pagka gusto mong makilala yung totoo, titingnan mo kung ang turo galing ba sa Diyos o galing ba sa tao. Pagka galing sa tao, hindi totoo. Ang totoo, yung galing sa Diyos. Kaya ibabatay mo ang salita, sa salita ng Diyos sa Biblia. Huwag kang lalagpas doon. Huwag mong hihigitan yun. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kailangan pala matuto tayo sa nakasulat. Huwag hihigit sa nakasulat. Kung ano yung nakasulat, yun ang ituturo. At yung relihiyon na nagtuturo, eksakto sa nakasulat, yun ang totoong relihiyon.